Sa China, ang isang pakiramdam ng takot ay tumatagos sa lahat. Saglit, isipin kung ano ang mararamdaman mo sa edad na 13. Marahas na binugbog ang iyong ama sa harap mo. Hindi rin nakalain ni Li Chenzi, hanggang noong 1988, nasubak ang kanyang pananampalataya nang siya ay arestuhin ng mga opisyal ng gobyernong komunista ng China, at itinigil nila siya sa kulungan at nakagapo sa isang walang laman at madilim na silid sa loob ng isang gabi at 2 araw dahil lamang sa pagbabasa ng Biblia sa ibang tao. Matapos mapalaya, pumunta ang batang babae kasama ang kanyang pamilya sa ibang lungsod sa ilang sandali, at sa edad na 17, matagumpay siyang bumalik na may bagong kaalaman na may layuning sabihin sa mga taong yun ang tungkol sa Diyos. At wala siyang pakialam kung kabayaran man ito ang kanyang buhay, siya lamang ang nakamit ang kanyang layunin ngunit nakapagbasa lamang ng Biblia sa ilang tao. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa isa sa mga pagpupulong, muling nakialam ang gobyerno, na inaresto ang buong grupo. Ang kalungkutan ng mga mananampalataya ay lalong nagpagalit sa mga ahente ng gobyerno, ngunit kinuha nila ang kanyang ama at inihagis sa lupa. Ang sandaling iyon ay napakasakit na si Chancy na ang kanyang puso ay nadudurog, at sa harap niya, binibigyan nila siya ng isang malakas na pagbugbog sa ganoong brutal at ganid na paraan na hindi sila naninirahan sa katarungan ngunit sinaktan siya ng mga sipa sa mukha, na halos matamba siya sa kanilang mga mata. Kapag nakita niya ang gayong kabangisan at ang mga desperadong sigaw ng kanyang ina, siya ay naghihirap ng tahimik sa lahat ng barbarismo para lamang sa paglihim ng kanyang mga pagpupulong. Ang mga nagbayad lamang ng 600 yuan na multa ay pinalaya, ngunit ang mga ahente ay walang habag at patuloy na huhulihin at pagmumultahin ang mga mananampalataya hanggang sa mahanap nila ang pinagmulan ng mga aklat na dinala ni Li Chenzi. Kaya't pagkatapos na makalaya, napagkasunduan niya ang kanyang pamilya na umalis sandali, ngunit hindi yun posible simula noong panahong yun. Nagulat siya sa mga ahente na makapangyarihang pumasok dahil alam na nila na si Li Chenzi ang nagdala ng mga librong Kristiyano. Dahil dito, ibinalik nila siya sa bilangguan. Doon ay napilitan si Li na tumstigo sa pamamagitan ng mabibigat na parusa dahil dumami ang mga mananampalataya, at hindi maaaring hayaan ng mga opisyal na mangyari iyon. Kaya ipinaalala ng mga opisyal kay Li Chenzi na ang pag-imprenta ng materyal na Kristiyano ay isang krimen na may mga parusa mula 10 hanggang 20 taon sa bilangguan, at hinihimok nila si Li Chenzi na magsalita dahil kumbinsido ang mga opisyal na ang mga aklat at polyetong iyon ay mga publikasyon at propaganda upang subukang ibagsak ang pambansang pamahalaan. Ngunit si Li Chenzi ay tahimik at tumangging magsalita, dahil siya ay may matatag na paniniwala na ang kanilang pananampalataya ay hindi isang krimen at ang lahat ng nakakasalamuha ay mga marangal na tao na may mabuting puso na hindi nagdudulot ng pinsala sa sinuman dahil sila ay nanganganlong lamang sa pag-ibig ng Diyos. Dahil walang paraan para makausap siya, hinahanap ng mga ahente ang kanyang ama at muli nilang ginagawa ang nakasanayan nila. At sa kabila ng babala niya na wala siyang kinalaman dito, hindi siya pinansin ng mga ito, pero paulit-ulit niya itong hinahampas. Kinabukasan ay muli nila siyang inusisa. Ngunit siya ay nananatiling hindi natitinag muli, kaya ang mga ahente ay gumawa ng iba pang mga hakbang at sa pagkakataong ito ay inilantad siya sa pampublikong pangungutya na may ilang mga palatandaan sa kanyang leeg. Dinaanan nila siya sa paligid ng bayan, na marahas na tinanong ng mga taong nakatingin sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya, na higit na buhay kaysa dati, na nananalangin sa Diyos na sugpuin ang kasamaan ng mga taong yun. Matapos ang lahat ng kawalang katarungang yun na kailangan niyang pagdaanan, iginiit ng mga ahente na pumirma si Li Chenzi ng isang guilty plea, na halatang hindi niya pinirmahan, at nangangahulugan yun na patuloy siyang inaalisan ng kanyang kalayaan. Tanggap niya ang lahat ng ito dahil alam niyang lahat ng nangyayari ay pagsubok na inilalagay ng Diyos para patatagin ang pagmamahal niya sa kanya. Pagkatapos magdasal ng labis, siya ay pinalaya matapos ang kanyang tiyahin, kasama ang kanyang impluensya, ay magbayad ng piyansa na karaniwang sinisingil ng mga ahente sa mga kasong ito. Sa maikling panahon, inialay niya ang kanyang sarili sa pagpapagaling sa kanyang ama mula sa mga pinsalang idinulot sa panahon ng kulungan, at kasunod ng kanyang inspirasyon, binago niya ang kanyang probinsya at umiiwas sa anumang pagbabantay. Sa ganitong paraan, maaari siyang magpatuloy sa kanyang layunin sa pangangaral at pangangalap ng mga mananampalataya. Ang distanseng na ito ay ginagamit upang inisin ang ina ng batang babae, na pinaniniwalaan niyang binawian ng buhay ang kanyang anak, at napilitan siyang kilalanin ng bangkay. Dahil dito, gumuho ang isip ng kanyang ina, at humiwalay sa kanyang realidad. Samantala, ang puso ni Li Chenzi ay sinalakay ng nostalgia para sa kanyang mga mahal sa buhay,
At nagpasya siyang bumalik mula nang malaman niya ang tungkol sa sakit sa pag-iisip ng kanyang ina na dulot ng kanyang mga verdugo. Siya ay palihim at may matinding pag-iingat na dumating sa kanyang bahay, at malungkot niyang pinagmamasdan ang sitwasyon ng kanyang ina. Pagkaraan ng ilang oras at iniiwasang maaresto muli, bumalik siya sa mga probinsya para maghanap ng kapatid na matutulugan. Hindi matagumpay ang paghahanap, gumagala siya sa mga lansangan ng lungsod habang nagdarasal siya sa Diyos. Pagkaraan ng ilang oras, nakilala niya ang isang kapatid na babae at nakikibahagi sa isang bahay sa kanila, na nakatira din ng may malaking pag-iingat upang maiwasang matukoy ng isang especially iyan ng rehimen. Napipilitan silang madalas na lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa pagitan ng mga nakapaligid na lungsod. Sa kabila ng takot na kanilang dinaranas na matagpuan at makulong, patuloy silang nananalangin ng lihim at dinadala ang salita ng Diyos sa bawat sulok at iniiwan ang kanilang mga yapak. Ilang taon pagkatapos ng maliwanag na katahimikan noong 2012, sinimulan muli ng rehimen ang malawakang pag-aresto sa mga mananampalataya, na pinilit ang batang babae na mag-ingat ng gusto kapag lumalabas sa kalye. Isang araw, hindi man lang pinaghihinalaan kung gaano siya kalapit sa panganib, dahil hinding-hindi sisuko ang mga ahente hanggang sa makamit nila ang kanilang layunin, nabigla siya nang siya ay muling inaresto. Ngunit ngayon ang pagmamaltrato ay hindi mabata sa bawat pagtanggi na tumugon. Ang interogasyon ay pinarurusahan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi siya pinahintulutang uminom ng tubig sa lahat ng oras, at hindi siya pinayagang ipikit ang kanyang mga mata para matulog o gawin ang kanyang mga pangangailangan sa pisyolohikal. Ang sakit na naramdaman ng batang babae ay napakatindi kaya't nagsusumamo siya sa Diyos na itigil na ang parusa, at halos kaagad-agad na inilipat siya sa ibang batas kasama ng ibang mga babaeng ahente. Doon siya ay pinilit na habarin ang kanyang damit, invading ang kanyang privacy sa pamamagitan ng pagiging hipuin at pagkatapos ay mapahiya sa pamamagitan ng panunuya sa kanya bilang kanyang katawan ay natuklasan habang siya ay inkorporada sa isang babae cell. Ang mga bilanggo na naroroon ay interesadong malaman ang dahilan ng pag-aresto sa kanya, habang ang iba ay sumisigaw ng mga kalapastanganan at pilitin siyang maghubad muli upang masiyahan sa kanyang paghihirap. Hindi pa nakontento, napilitan siyang maglakad magdamag tuwing 2 oras mula sa itaas hanggang sa ibaba sa selda, tahimik na tinatanggap ng walang pagtutol dahil sakaling sumagot, tataas pa ng 5 oras ang parusa sa kanya. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay nagpapahina sa kanyang kalusugan, at naapektuhan ng cardiomyopathy ang kanyang puso. Ang malupit na taglamig at ang hindi makataong mga parusa ng mga bilanggo, tulad ng pagpilit sa kanya na maligo ng tubig na yelo, ay naging dahilan ng kanyang 4 na buwang pananatili sa espesyal na kulungan na impyerno para sa kanya. Walang makapagpaliwanag kung paano natitiis ni Li Chenzi ang labis na pagmamaltrato araw-araw at sa mahabang oras. Hanggang isang araw ay itinuring ng mga ahente ang sisiin sa mga karamdaman sa kanyang katawan matapos na madaig ni Li Chenzi ang kanyang gamot. At sa isang interogasyon sa harap ng ilang mga direktor ng kanyang partido, ikinwento niya ang lahat ng walang awa na pagmamaltrato nakatuon laban sa kanya. Sinimulan niyang isalaysay ang pagmamaltrato na natanggap sa buong buhay niya mula noong siya ay 13 taong gulang, noong siya ay nakakulong sa loob ng 1 araw at 2 gabi sa kasuklam-suklam na madilim na silid, hanggang sa pinakahuli at pinakamabangis na dilag na pinilit akong tumakbo. Kapag pinakinggan ng manager ang babae, naghuhugas siya ng kamay at sinisisi ang lokal na pulis ng bayan. Nagsisinungaling siya nang aminin niya na ang lahat ng ahente ng Partido Komunista ay walang kakayahang gumawa ng ganoong mga akusasyon. Pagkatapos na dumanas ng kanyang hindi makatarungang pagmamaltrato sa loob ng maraming taon, pinalaya si Li Chenzi noong Enero taong 2013. Dahil sa hindi paghahanap ng tiyak na ebidensya at dahil sa matinding pagkasira ng kalusugan ng kanyang puso, kailangan na niyang hintayin na maganap ang paglilitis, ngunit hindi niya matatamasa ang ganap na kalayaan dahil inutusan nila ang mga autoridad ng kanyang bayan na subaybayan siya upang hindi niya makontak ang sinuman sa mga mananampalataya at sa gayo'y tuluyang wakasan ang pananampalatayang Kristiyano. Upang ito ay matupad, siya ay dinala sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay sa bahay ng kanyang ina. Nang makita siya ng kanyang ina, pinalaganap niya ang mga pagkakasala laban sa mga opisyal na ahente na nananatiling walang malasakit kapag nalaman nila ang sakit sa pag-iisip ng kanyang ina. Upang maging mas epektibo ang pagmamatsyag, pinipilit ng gobyerno ang mga kapitbahay na nakikiramay sa Partido Komunista na makipagtulungan sa pagsubaybay sa lahat ng kanyang paglabas at paggalaw na dapat agad na iulat sa partido. Ang pinakamasakit sa kwentong ito ay hindi lang siya noon. Maraming mga Kristiyano ang nahuli at pinatay ang iba na kumitil sa kanyang buhay dahil lamang sa pagbanggit ng salita ng Diyos.